Good morning, ma'am. My name is Jaren A. Martinez. So here we have the Philippines Prison Bureau of Corrections. So we have seven correctional facilities located all over the country. First is New Bilibid Prison in Muntinlupa City. Second is Correctional Institution for Women, Mandaluyong City. Third is Hiwag Prison and Penal Farm, Puerto Princesa City, Palawan. Fourth is Davao Prison and Penal Farm, Davao del Norte. Fifth is Sablan Prison and Penal Farm in Occidental Mindoro. Sixth is San Ramon and Penal Farm, Zamboanga City. Seven is Leyte Regional Prison, Abuyog, Leyte. So here is first prison, San Ramon Prison and Penal Farm, established on August 21, 1869 in the Zamboanga City during the time of Governor General Ramon Blanco for the confinement of political offender. So, in San Ramon and Penal Farm, inisiya na priso is para sa mga kwartahan, mga politika, mga dagkong tao nga na sila gipang priso, yan labag sila sa mga politiko nga na sila butang. Yahi mo inisiya mga during mga Spanish period. Si inisiya si General Ramon Blanco ya nga gikan ang pangalan niya San Ramon. And the second is Hiwag Prison and Penal Farm, established on November 16, 1904 through the authority of Governor Luke Wright. Inmates who are well behaved and declared respectable were sent to this colony. So, in Hiwag Prison, yari pa. So also, for is colony, Santal, may upat ka buok, ma'am. So, Santa Lucia Subcolony. Second is Inigawan Subcolony. Third is Montebol Subcolony. Fourth is Central Subcolony. Amin siya, ma'am. So here ang Iwahig Prison, ma'am, is ni ang preso mga waray kadayo waray wall gid, ma'am, sa kilid, ma'am. Waray nga nagibalagi pambutang ang mga tao, ma'am, mga buta ng mga tao nga na sila gipambutang, ma'am, sa priso. Yan na priso gamay lang ila sentence. Gibalin sila nga na, for example, gibali, ma'am, mga 1 month lang kibali, ma'am, ang sentensya 1 month kibali sentensya nga na pwede sa ibang sa iwahig nga na siya pwede ibutang. I-establish ini siya, ma'am, November 16, 1904 and through authority of Governor Luke Wright. So ikuan ini siya na establish is Spanish period, ma'am. And here is the institution and with the woman. In 1931 an institution of women was established on 18-hectare piece of land in Mandaluyong, Rizal by authority of Act 3579. So ang CIW, ma'am, is na-establish siya through Act of 3579 para sa mga babae na priso, mga babae, mga offenders nga na sila pwede sila ipriso nga na sila, ma'am. Dili sila pwede itubo sa prison. May chance yun, ma'am, di sila tibo sa mga laki ba, may chance yun na mag sexual intercourse sila. So ang meaning gihimo na through the act
3579 nahimo siya ng iyon ma'am na act. So fourth is Davao Prison and Penal Farm, formerly called Davao Penal Colony, was created pursuant to Act Number 3732 in January 21, 1932, and is located in the district of Panabo and Tagum in Davao del Norte. The Davao Penal Colony is the first penal settlement founded on organized under the Filipino administration. So ini siya sa ma'am in Davao Prison mo ini siya through the act of 3732. So amo gihapon ma'am Spanish period gihapon siya January 21, 1932. So ang location or located siya ma'am sa Panabo and Tagum in Davao del Norte. So ang tawag ini siya ang tawag ini siya ma'am kay Davao Penal Colony. So ihimo siya ng Davao Prison. So ini na prison ma'am, dako ini siya na prison ma'am, mga nalimtan ko lang eternity mo, pero gigamit gyapon siya ng farm ma'am. So may ila himuon na may himuon kiba na kuan ba ganyan abaka bagan ma'am, yun maghimo sila ng abaka murag banana, abaka na banana, gihimo siya para sa may trabaho ng mga PDL sa sud ng prisuhan. So sa kadako niya ma'am gihimo siya na ng farm, so which is na abaka. So gitagaan ng mga trabaho ang mga PDL para magtanom ng abaka, so mag-harvest. So fifth is New Bilibid Prison, established in Muntinlupa City by virtue of Commonwealth Act Number 67 on November 15, 1940. The three security camps are maximum, medium, minimum security compound. The New Bilibid Prison, the Bukang Liwayway Camp, it houses the minimum security prisoners. The Sampaguita Camp it's located in reception and diagnostic center and houses the medium security. So ang kuan ini siya ma'am, ang New Bilibid Prison ma'am, na divide siya is 2 to 3. So which is maximum, medium and minimum. So mao ni siya ma'am ang Bukang Liwayway minimum maximum, amin sa pagkita kam in medium. So the third one is New Bilibid ma'am, ang third one na siya ini na preso. Grabe na mga prisoner niya sa ma'am, damoy na yaon tayo na ma'am, hamuki sila, hamuk ang mga priso nga na. So nga na overcrowded na bitaw sila ma'am, grabe na ka kuan, grabe na sa kadamo ng priso ma'am, damo sila ya priso ini na yaw na time ma'am. Tapos may ilagyapon gitagaan gyapon sila ng work na overcrowded gyapon ila kuan, yes, dami na niya hectare yaon siya sa may sa city siya ma'am, city sa gibutang duol siya sa syudad, di siya nga di in a picture. And the sixth is the Sablayan Prison and the Penal Farm on September 26, 1954 by virtue of Presidential Protection Number 72. The penal colony has a total land area and approximately 16,190 hectares. So 3 subject colonies of protected rainforest reservation coastal are the relocation site for Mount
Pinatubo refugees. So sa blind prison same gyapon sila ma'am, sa pare-pareha gyapon sila ma'am sa Davao ma'am. May farm gyapon siya nga di ma'am na priso para sa duay gyapon benepisyo ma'am. Yag butang sila ng inmate na sa priso sila ga-rehabilitate, reform sila, tapos inin kuan kalimot ko inin yay gyapon nila trabaho ma'am, gitagaan gyapon sila ng trabaho. And so sa mandate ma'am, amin sa Bucor, in charge na sila sa mga person deprived of liberty na nag-sentence ng murder, more than 3 years, mga 3 years. So ang ilang mission is para effective ang pag-rehabilitate ng isa ka prisoner para pag-release sa society may mo sila ng law-abiding citizen. Sa mission of conducting and thus of security measures, padala nila pagbantay security, sigurado nila pagbantay and provide of basic necessities, maghatag sila ng mga tambal, mga kinahanglan na magamit sa sudan nila, mga tabang sila. Is next in ensure PDL undergo holistic rehabilitation program. So mag-reform sila ng mga pari, mga prison, mga pari para mauto ng mga batasan ng mga prison. So next is establish linkage with other government agencies and siya sa mga counselors, yung mga ma-undergo sila ng mga rehabilitation. So this is our rank classification and organization of the Bureau. So siya gasunod din siya ma'am ang classification. Una ang director administration, security and operation and information, gasunod din siya ma'am, tanan na. And yung custody security ma'am, kuan siya nag-security sa sud ng facility ng prisuhan. O ang sunod is reformation programs and programs. Amin siya ma'am ang mga information sa mga tabang, sa mga mautro, ang ila mga spiritual program, ang ila pagsimba nila, mga pare, may pare isa, may pastor, tapos and moral program. Amin ga pakahatoy ng tabang, magbago sila. So education and training program ma'am, pag-learn ini sa edukasyon, tapos work and livelihood, mga panday, mga may lamang imuuno niya siya mga makatabang sa sud ng prisoner, sud ng priso gibali. Tapos next is sports and recreation ma'am program, magduwa gyapon ba mga sa prison ba, magduwa gyapon sila ma'am, kay para dili sila ma-bored, malingaw sila ma'am, mawag nila stress sila, di sila ayun daman may hawdyon na makaduwa sila, maka liok sila. Ang about ng penal farms and reformation ma'am is of the PDL person is recreation ma'am, sa mag-rehabilitate ng isa ka tao para pag-release ng society
mahimo na siya ng law abiding citizen. So yaon na pamaagi ma'am is makatabang yaon para sa makadayawan sa atong tibuok, sa mga tibuok tao nga sa Pilipinas nato, dili sab sa ato, para na sab sa ato kuan. So amo dito na ko report ma'am.